Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message or naiisip ng person mo. Pwede rin magkabaliktad kayo ng message. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Siya nga pala guys, bago ko makalimutan, salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Ang unang card ay Lover. Tumutukoy sa person mo. Mukhang may iba pa siyang nais o kaya gusto, pero tingnan muna natin yung ibang cards. Bigyan mo pa ako ng time. Ang ilan sa inyo may times na hindi mo maintindihan yung person mo. Marriage. Ang ilan sa inyo kasal na o kaya ang iba naman ay nagpaplano pa lang. Mukhang may person na hindi masaya. Dalawang card pa yung kailangan natin. Hindi kita matiis. Mukhang may person na alam niya na hindi siya dapat itrato ng tama kasi hindi naman yun yung trato niya dun sa person. Ang last card, kalimutan na natin ang nakaraan. Di ba nga ang ilan sa inyo kasal na or nagpaplano ng kasal? Pero mas pinapriority ng person na ito yung relasyon nyo, yung connection. Gamit naman ng mystical card, alamin pa natin yung iba pang detalye. Ang unang card ay Temptation. Kapag alam mo na merong person na makakasira sa relasyon, pag-isipan mo tong mabuti or lumayo ka na. Temptation na makakasama sa iyo, yun yung iwasan mo. Admire. Ang isipin mo, nagtutuloy lang guys, yung mga mabuting nagawa sa'yo ng person mo. At saka ang ilan sa inyo mukhang meron kang napupusuan. So, ito naman guys, ang ibig sabihin, di ba nga hindi mo siya matiis? Kasi nga ang ilan sa inyo mas nangingibabaw ang emosyon. At saka ang ilan sa inyo kahit may problem ang relationship, meron pa ring physical contact. At saka kung ang ilan sa inyo ay focus ka sa person mo, yung person mo may pagkalito sa feelings niya. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin ang tema, challenge at lesson sa love. Sa uli, kukuha ko ng angel number at saka charm. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Knight of Swords in reverse, Ace of Cups, at the Devil. Ito yung tema ng reading natin patungkol sa love. Ang ilan sa inyo, meron kang nakakasalamuha o pwedeng person mo ito na kapag kasama mo siya napapahamak ka. Ang ilan sa inyo, ito yung person na minahal mo kasi hindi naman yun yung una niyang ipinakita eh.
At saka wala sa itsura niya. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na hindi mabuti itong person na ito sa iyo. Pwedeng kakilala, kaibigan, or person mo. At saka hanggat maaari, huwag kang pakontrol sa ganitong person. Magkaroon ka ng sarili mong desisyon. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Sa career at saka sa business, kung itong person na ito ang kasama mo, hindi ka makakakuha ng advice sa kanya kasi ang gusto niya, siya lang yung pakikinggan. At saka mag-ingat din kayo guys sa pag-sign ng contract. Take your time na aralin at basahin maigi. Para hindi ka mabiktima ng mga madugas na tao. Dalawang cards na kasi nagsasabi niyan. Maybe dalawang person din ang pipiliting ka or iinganyuhin ka. Di ba pinakita na yung temptation? Lalo na kung ang ilan sa inyo meron kang gustong simulan sa karir man ito or negosyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang tingin ng person mo, hindi kayo match. At saka, marami din siyang cards na mareklamo siya. Dalawang cards na nagsasabi niyan na ang ilan sa inyo unhealthy ang relasyon. At saka, yung mga maliit na bagay ba, pinagtatalunan nyo ng person mo. Hindi yun pagkakataon, kundi sadya. Kasi may pagkabuli yung person mo. Pero ikaw napaka mapagmahal mo at ang swerte niya sa iyo. Huwag lang mawala yung pagmamahal mo sa kanya. Itong Queen of Pentacles ay binibigyan ka ng advice na kung gusto mo ng long-term na effort at saka long-term na goal, pahalagahan mo yung kalusugan mo, yung family mo, at saka yung career na sinisimulan or sinimulan mo. Sa mga single naman, malapit mo na or nakilala mo na yung potential person. Pero warning itong mga cards na yung person na nagbibigay ng atensyon sa'yo, hindi pa siya seryoso sa relasyon. Mabuting alam mo na para hindi ka masaktan. Ang next topic ay challenge sa love. Naka-reverse lahat ng cards. Ace of Wands in reverse, the Tower in reverse, at Eight of Swords in reverse. Sasabihin ko ito sa iyo para magkaroon ka ng idea. Marami nga talagang challenges na dumarating sa buhay mo. At saka delay, may mga hadlang, miss na oportunidad, hindi tinapos or hindi natapos, at saka pagkakamali. At saka bago pa ito mangyari, binigyan ka na ng sign ng universe, hindi ka pinabayaan. Yung sign na patungkol sa situation mo at saka sign sa kalusugan. Pero huwag kang mag-alala kasi itong pinagdaraanan mo or pinili mong landas ay lesson. Yan yung magbibigay sa'yo ng tamang direksyon at saka kakaibang experience at oportunidad. Ganon din sa financial. 3 cards na ito ang nagsasabi, pinapaalalahanan ka na huwag mong takasan kung ano man yung darating at saka yung mga darating pa. Isipin mabuti yung paglalaanan ng financial kasi yung outcome niyan ay magbibigay ng saya sa iyo. Merong mga oportunidad na darating at saka meron kang power na para baguhin ang kapalaran mo. Ang ilan na nasa relationship, unti-unti nang nawawala yung love at saka connection nyo ng person mo. Sakto itong card na to na The Empress. Nang ibig sabihin, kaya merong kailangan pagbabago kasi merong mas maganda pang nakalaan sa'yo
na mas magbibigay ng happy na emosyon, abundance, at saka yung merong give and take sa koneksyon or magiging karelasyon. At saka pinapaalala na walang mali sa iyo. Loving at caring ka na person, kaya yun ang gustong ibigay sa iyo ng universe, yung maging happy ka. Sa mga single or nasa relationship, kung meron mang kayong konting pagkakaiba ng person, huwag mo hayaan na ito yung makasira sa relasyon or bubuuin na koneksyon. Napaka-importante ng honesty at saka kung ano yung kailangan nyo talaga sa koneksyon o relasyon. Sa mga single man or nasa relationship ay ready ka na para sa mga pagbabago mangyayari sa buhay o relasyon. Ito naman yung lesson, naka-reverse din lahat. Knight of Cups in reverse, Queen of Cups in reverse, at Eight of Pentacles in reverse. Nakatatlong cards na para sa person na manloloko. Pwede na lokohin ka niya sa financial lang or pareho sa love at saka financial. Nakatatlong cards ka na naaakiting ka ng person, walang love, pero merong physical contact. Kung ano yung pwedeng makuha sa'yo, kukunin niya. Meron din maling habit yung person. Pwedeng alak, sigarilyo, o kaya yung mga bagay na hindi niya talaga kayang mapigilan or maiwasan. Ang ilan sa inyo, ang person na karelasyon mo or kakoneksyon ay pareho mo ng gender. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, nagkakaroon ka ng health problem kasi overwork ka na. Sa pagmamadali o kaya bigla ang mahihilo, may posibilidad na maaksidente ka. Ang ilan sa inyo meron kang back pain. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan at pinapaalala sa iyo na balansehin at alagaan ang kalusugan mo. Sa mga single or nasa relationship, yung sobrang toxic na sitwasyon o relationship, yan yung nagpapadelay sa tagumpay sana na para sa iyo. At saka sa pagkakaroon ng desisyon, huwag paganahin yung emosyon, mas gamitin yung isip. At saka single ka man or nasa relationship, ito na yung tamang panahon na kung ano talaga yung dapat mong i-priority sa buhay. Ayan, nakadalawang Knight of Cups ka na. Nang ibig sabihin, yung person na gusto mong ilayo na sa buhay mo ay lalapit pa din. Kasi alam niya kung ano yung weakness mo. Lahat ng panunuyo gagawin niya para lang bumalik ka ulit sa kanya. Tatawagan ka niya or magsisend siya ng message sa iyo. Marami siyang sasabihin na drama na ikaw lang yung nakakaunawa sa kanya at saka na kahit na maging magkaibigan lang pero may mga benefit. At saka ang payo ng mga cards, single ka man or nasa relationship, hanapin mo yung person na magpapahalaga sa iyo. Yung person na nasusuklian yung mga mabuting nagagawa mo sa kanya. Ang ilan sa inyo hindi pa kayo nagkikita ng person or bihira kayong magkita. Pero mabilis ka kasing magtiwala. Kung uunawain mo yung reading, inilalayo ka sa ikakapahamak mo. Kaya may mga cards na reverse. Ano man ang koneksyon, estado ng relasyon, or ang gender mo, unahin mo yung sarili mo. Ito yung angel number mo. 3. Your guides are with you offering love and wisdom. Yung mga pinakita ng tarot cards ay inulit lang ng angel number mo para mas lubos mong maunawaan. 221. You're in a great flow of luck.
So stay calm and get your thoughts in order. Swerte ka, kaya kung may problem man ang kakoneksyon mo or iba, harapin nila yung sarili nilang lesson. Ngayon naman guys, gagamit ako ng charms. Matagal na akong meron nito. Ngayon ko palang gagamitin. Kuha ako ng mga ilan lang. Pasensya na kayo guys, hinahalo ko kasi. At saka ang hirap din kunin. Ayan. I-zoom ko lang yung camera pagkatapos nito para makita nyo kahit paano. At saka lakihan ko na rin yung image para hindi kayo mahirapan na tingnan. Pisces, maybe yung kakoneksyon mo or karelasyon ay Pisces. At ang isa pa ay Cancer. General reading ito pero itong dalawang zodiac na ito ang nangunguna sa reading na ito. Sumunod na yung iba pang natirang 10 zodiac. Loving na ang ilang fire sign, ang koneksyon mo sa person mo, ito yung estado. Marriage, pangatlong sign na ito na merong kasal na, magpaplano, or magpapakasal pa lang. Ang next na pinakitang charm ay Swan. Good sign ito para sa love, kapayapaan, at loyalty. Itong butterfly ay sign ng pagbabago na may pag-asa at saka happiness. At saka magiging matalas na rin yung pakiramdam mo sa sitwasyon. Itong rose naman, nakadalawang charms ka na para sa transformation at saka kapayapaan. May darating na mas happy na koneksyon. The dog. Maybe ang ilan sa inyo mahilig sa pet at saka pinapaalala na guided ka. Itong heart ay ipagpatuloy ang connection kay God. Ito rin ay patungkol sa health, money, at saka secure na pamumuhay. Ito yung mga letra na tumutukoy sa reading. Tingnan mo na lang kung nandyan ba yung letra ng pangalan ng person mo.